Hello mga ka-Fludors sa Pinas Market, mga ka-Doodles, mga ka-OFW, mga ka-Earthling. Good morning, good evening, good noon, good night. So, kumustamos mi amigos, mi amigas? Ito naman tayo sa ating gawain. Mag-upload naman, gawa naman tayo ng video, ano? So, nagtitrade tayo ng Philippine stock market, mga ka-Doodles. So dito tayo nakapokus sa mga blue chip na mga company na kasama sa Philippine Stock Exchange. So paalala lang po, hindi po ako financial advisor at wala akong hinihingi sa inyo na pera. Ang hinihingi ko lang ay mag-subscribe kayo sa ating channel na Uploader sa Pinas Market kung nagtitrade ka sa Pilipinas. So marami tayong videos dyan. Ngayon pag-usapan natin yung kalagayan ngayon. Dahil ika nga sa mga pangyayari, pulang-pula ang ating merkado. So pag ganyan, maraming ma-discourage na mga trader na mga baguhan, yung mga naka 3 years na medyo na yan. Pero pag umpisa ka pa lang, pag ganitong senaryo, mawalan ka ng gana talaga. So, mga ka-OFW, ikaw ba'y nag-try na magnegosyo sa Pinas na kahit nagtatrabaho ka sa abroad? Yun ang katanungan ngayon. So, minsan, di ba, na gusto natin magnegosyo, habang nagtatrabaho ka, gusto mong magnegosyo kasi para naman medyo kumikita yung pera mo, konti, kahit papaano. So, padala ka ng pera sa Pinas para magnegosyo. So, ang pinag-manage mo ay kaibigan mo ba na matalik, na pinagkatiwalaan mo, kapatid mo ba, pamangkin mo ba, pinsan mo ba, tiyuhin mo ba, tatay mo ba, asawa mo ba. Mga ganon ang ginagawa kadalasan, di ba? Kasi habang nandito ka. So, kadalasan pag ganon na nagnegosyo, kasi siyempre pag nagnegosyo, gusto mo, kasi ikaw nagfinance di ba? Ang gusto mo na dahil ako nagfinance, so ang ko na yung gusto kong negosyo, yun yung gawin mo. Ganon yun Parang dinidiktahan mo yung tao doon sa Pinas na ganito yung hawakan niya, gawin niyang negosyo. Kasi nga, ikaw nga nagfinance Ang problema, hindi mo pala alam na yung negosyo na pinagawa mo ay hindi niya gusto. Napilitan lang siya dahil gusto mo. May mga ganun na imbis na ayaw ko naman pero gusto mo na ganitong negosyo, yun ang ginawa niyo. Ang nangyari, pag ganun na failure ang mangyari, di ba? Failure siya kasi failure ang nangyayari kasi hindi niya gusto yung pinagawa mo. Hindi niya feel, hindi niya beat Okay, gusto mo na, sige, magtayo-tayo ng computeran dyan. Tapos yung pinabantay mo, ayaw niya ng computeran. Gusto niya, sari-sari store na lang, gano'n. Gano'n. So wala, doon na pa lang. Tapos pinilit mo dahil yun ang gusto mo. Pinilit mo siya hanggat na, nagawa ngayong negosyo pero hindi niya gusto So tsaka mahirap talaga magnegosyo na wala ka kasi minsan may mga nangyayari doon sa na hindi pinaalam ng nagmamanage ng negosyo mo. Gulat ka lang malaman sa darating na mga panahon, nalaman mo na lang na gano'n na pala ang nangyari, di ba? Maraming mga senaryo na gano'n Kaya kahit na kapatid mo pa yan, pamangkin mo pa yan, kahit nga anak hindi mo talaga mag-manage ng negosyo kung hindi ikaw yung nagmamanage. Hindi mo sila kayang diktahan Kaya mahirap talaga na magnegosyo. So, mga ka-OFW, kung gusto mong kumita ng konti na patyagaan lang. So, bakit hindi mo subukan mag-invest? Diba? Also din yung franchise, Franchise ka, maraming dito, in-offer sa Middle East franchise Pero wala din, hindi nag-click yan sa mga Pilipino na OFW. Kasi nandito sila Wala sila doon
Yung iba pa mag-farming, may parang may grupo sa Pinas na farming, sila yung magmamanage ng pira mo para doon sa farming nakapokus. Failure din yun eh. Kasi hindi nga ikaw eh. So, ito yung magandang may suggestion ako. Bakit hindi mo subukan na mag-invest sa Philippine stock? Investment din to eh. Yung negosyo na gusto mo, investment din yon, di ba? So, bakit hindi ka mag-invest sa Philippine stock market? Sa mga companies na malalaki. Katulad ni Ayala, mga Isin, Video, BPI, mga Globe, Emperador, GFC, Jollibee, Lucio Tan Group, P-Gold, RCA, Robinson, SM. Yan sila, Maynilad, Meralco, mga ganun na company, di ba? Bakit hindi mo sila bilhin? Kaya mong bilhin yan eh. Kung may pira, nagbala ka nga magnegosyo, di bakit hindi mo bilhin na lang itong mga company na to? Hindi bilhin na bilhin na bumili tayo ng maliit na share or pagdepende sa pira natin, di ba? Na kaya nating bilhin. Example, halimbawa, pananglitan, si Pure Gold. So, si Pure Gold, ma-trade, mabili natin sa Philippine stock kung may broker ka, mga bangko mo sa BDO, doon ka mag-apply ng broker sa Philippine stock, Metrobank, pwede doon ka, kay Call Financial, kay BPI, doon ka pwede mag-trade kang Pure Gold. Tingnan mo dahil nga gusto mo magnegosyo sa Pinas, maliit lang na negosyo, may sabihin natin 100,000 na kapital gusto mo. Diyan lang tayo sa maliit lang, huwag na tayong pumunta doon sa malakihan. 10 lang dito, buong 100. Kasi gusto mo namang magnegosyo eh. Kung computeran, sari-sari store, enough na yung 100. So, ibig sabihin, may 100,000 ka, di ba? So, sabihin natin, example to si Pure Gold ngayon. Para example na lang, nagnegosyo ka, balak mo nung April 25 magnegosyo, di ba? Dito tayo para may example tayo kay Pure Gold. So, noong April, yun ang balak mo. Pero, example na nung April, binili mo si Pure Gold ng 25 pesos na halaga. So, binili mo si Pure Gold. Ibig sabihin yan, mayroon kang 4,000 share kay Pure Gold. So, isa ka na sa may-ari o isa ka na sa shareholder na lang para pag sinabi kasi may-ari parang shareholder na lang tayo kasi share lang naman ang binili natin eh. So binili mo siya ng yung 100,000 mo, nagkaroon ka ng 4,000 share. So yung 4,000 share nung April na yun, dahil umangat ang presyo pagkadating ng ngayon na lang, sabihin natin, ang presyo ngayon is nasa 40, almost 40 na lang. So, binili mo siya ng 25, di ba? So, umangat siya ng 50%, more than 50%, di ba? So, 50%, so, 40 minus 25 is 15, di ba? 15, tumubo ng 15. So, yung share mo na 4,000, tumubo siya ng 15. So, multiply mo niyang times mo ng 15. Yan. So, anong ibig sabihin ng 60,000? Yung 60,000 mo, kumita na siya ng, yung 100,000 mo, kumita siya ng 60,000. So, ibig sabihin yan, yung pira mo naging 160 na kung ibinta mo si Pure Gold dito. Diba? Pero dahil nga, medyo sa tingin mo, nag-aral ka ng tapos nanood ka dito sa video ko, sabi ni Dudes, baka angat pa to eh. So, may posibilidad dahil si Pure Gold ngayon, nag-form siya ng bullish candle. Ito yung poste ng kandila. Tapos, palitan natin kulay para makita. Ayan. Yung poste ng kandila, ito yung bandera. Ayan. Yung bandera na yan. So, nag-form siya ng flag, di ba? Ang daw dyan,
Pag ganyang ginawa niya, nag-form siya ng plug, maaari daw na aangat siya. So ang gagawin daw, itong poste na to, dadalhin niya dito. So ito yung target price niya, ano. So yung poste na yan, tawag nito, yung poste na to, dadalhin mo yan siya dito sa taas, dito, dyan. Yan yung ano niya. So ito yung dito siya aangat, di ba? Ito yung pag na-break na niya tong top trend line na yan. Yan yung ang ano niya, target is 56. So kung nabili mo pa siya dito, kala kabili, so from there to here, tumubo ng 122 ang pera mo. Ibig sabihin yung 100,000 mo, naging tumubo pa siya ng 122. Di ba? So, malaking kinita kaagad, sigurado. Ang nakaganda dito sa negosyo sa sa Pilipinas kasi pag nagnegosyo ka sa Pilipinas, nagnegosyo ka ng a la carte. Pag tayo mo ngayon ng a la carte, ilang araw lang sa katabi mo may a la carte na naman. Kundi nagtaya ka ng videokin diyan. Sunod naman na araw, mayroon naman tayo kasi mabinta, malakas. Nagtaya ka na, tayo ka ng inuman. Puro ganun nangyayari. So, bawat magnegosyo ng tao, pag nakikita ng ibang tao na malakas din sa pisto na yan, nagsitayuan na. Kasi ganun So, yung dapat kikitain mo 100, maging kalahati na lang, maging 50 na lang, o 20 na lang siguro ang kikitain mo, di ba? Kasi may karibal ka na Pero ang nagaganda dito sa Philippine stock market, mag-invest ka, kung marami kang karibal dito, maibig sabihin, dumadami kayong nag-i-invest, gumaganda ang ekonomiya, gumaganda ang takbo ng isang company. Kasi dumadami na kayong nag-invest, nagbili. So, ibig sabihin yan, pag maraming bumibili, umaangat ang presyo. Diba? So, yun yung nakaganda. Kasi pag nagnegosyo ka, marami kayong nagnegosyo, bumabagsak yung kinita mo. Dito, pag dumadami kayo, tumataas yung kinikita mo. So, ito yung nakaganda sa Philippine stock market. Pero, yan yung mga positive side na natin na kikita ka, di ba? Paano kung bumagsak? Ganon yun. Hindi naman pwedeng ang pag-usapan lang natin is yung tumaas yung presyo kumita ka, di ba? Kailan alam mo din yung sa totoo talaga na pwedeng bumagsak. Totoo talaga babagsak yung presyo kasi ganoon yung stock up and down lang yan Katulad dito sa pandemic time si Pure Gold dito sa 50. Nung pandemic time bumagsak siya dito. Dahil walang sales, lockdown lahat, di ba? So, dismayado ka na kasi dito ka bumili, tapos bumagsak dito, sabi mo, wala na. Hindi na to angat. So, nawalan ka ng gana, pero mali pala yun. Ang maganda dito, bili ka rin ulit dito, di ba? Kasi bagsak presyo na nga discounted siya O, tingnan mo, umangat ulit. Umalik siya ulit dito, di ba? Nabuhayan ko, binalikan ako. Pero late ka na kasi hindi mo siya binili ulit siya dito sa baba para mahabol mo yung presyo mo kung may ibang broker ka, bilhin mo dito, nakuha mo siya. So kumita ka dito. Ganun, di ba? So ganun lang yung kaya wag dapat mawala ng pag-asa pag bumagsak yung presyo. Ganun yung mga baguhan So target price ni Pure Gold is from Trading View na lang, wala natin hindi pa natin nakuha doon sa kay Pure Gold is 50.58 yung target price niya, forecast nga. Yan 57, may 50, 58, may 57 pinakamataas. So ibig sabihin yung 57, so ang natin na itong pattern na to, tumatama, di ba? Yan dito yung high natin Yan. Although may 50 siya dito, yung average niya 50, pero yung highest na forecast niya is 57. So, yung mga bangko din natin ng mga broker, halos ganun lang yung niya. So, ito yung nakaganda sa mga ka-OFW, mga ka-doodles, mga ka-earthlings.
sa pagtitrade sa stock. Tiyagaan lang talaga to. Reminder lang. Huwag kang sumuko. OFW ka eh. Huwag kang sumuko. Kasi sanay ka sa tiyagaan at saka hirap. So, tumagal nga tayo dito sa abroad eh. Tapos ito lang sa stock na susuko ka na pag bumagsak. Huwag kang sumuko ng ganun. Ituloy mo yung laban. Pakikibaka. So, trade lang tayo, invest lang, long term lang talaga dito sa So kaya dito tayo sa mga blue chip, malaki ang kumpanya kasi kahit pag bumagsak man yan, babalik din yan eh. Kaya mo ilang dito bumagsak. Umangat din yan, di ba? So ganun lang yan eh. Umangat, so wag mawalan talagang yan, yung part yan sa pag-invest yung. Pero at least dito pag bumagsak man yung presyo at hindi mo binanta, hindi ka lugi niyan. Paper loss lang tawag niyan. Kumbaga nalugi ka lang kasi dahil bumaba ang presyo eh. Pero hindi mo naman siya bininta, di ba? So nung hindi mo siya bininta, di ibig sabihin yun, di ka lugi. Nung bumalik na siya dito, mangat na. So pag ganun-ganun na yung presyo niya, tapos abutin yan, so bawi pa rin, di ba? Bawi ka pa rin, balik puhunan, tapos kumita ka konti, ganun, dito ka nakabili. So, hindi ka natatalo. Yung kinita mo rin, kung hindi mo pa siya ibinta, hindi pa rin yun kita, hindi ka pa rin kumita doon kasi unrealized pa yan, hindi mo pa siya na ibinta eh. Pero pag ibininta mo na, kumita ka na. Kaya dito sa Philippine stock market, pag na-hit na yung mga target price niyan, lumalabas na ako kasi pag na-hit na kasi magkonso-konso lang yan dyan siya eh. Dyan lang muna yan bago siya aangat, di ba? Hindi muna yan katulad dito si dati binili ko to siya dito eh, ito si So tanggalin muna natin yung mga drawing para hindi kayo So dati si tawag nito, si Pure Gold. Dito ko yan siya nabili yan. Dito, yan. May doodle at gold. Dito yan siya nabili. Nung ang target price nila is dito sa 40, kay BDO, at saka gold. Dito banda eh. So nung lumabas na ako kasi na yan eh. Nahit na yung target eh. So baka magkonso-konso muna yan. Talaga nagkonso siya. Kasi ang ginawa nito ni Pure Gold is cap and handle eh. So naggawa muna siya ng handle. At the same time, bullish plug din. Saka siya lilipad ulit. So, pag na-break to niya, pwede tayong pumasok ulit. Pasokin natin to siya ulit dito. Pag na-break yung gray area na yan. Kasi 29% din yan. Malaking bagay din yan. So, naka-watch list to. Binabantayan ko to si Pure Gold. Hangat ulit. So, yan lang mga kadudol. Sana may napulot kayong mga aral magnegosyo o mag-trade sa stock. Adios mi amigos, mi amigas. Babush!